Ang unang lesson natin sa General Chemistry 1 ay matter and its properties. So, define muna natin kung ano ang matter at yung iba't ibang states of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. So, meron siyang mass, meron siyang bigat. Ibig sabihin, lahat ng kaya mong timbangin, matter. Okay? Kasi meron siyang mass. It occupies space kasi meron siyang physical dimension na ino-occupy. Now, ang matter ay nakaklasify natin into solid, liquid, and gas. So, ano yung pinagkaiba-iba nila? Marami. Pero dito sa illustration, yung mga particles sa solid, tightly packed sila. So, dikit-dikit yung sa solid. Sa liquid, hindi masyadong perfect yung arrangement nila. Okay? Hindi masyadong arrange sila compared dun sa solid. Sa gases, yung mga particles, yung mga gas particles, moving sila, no? They are moving freely dito sa container. So kung saan-saan pumupunta yung mga gas particles na yun, nagbabounce sila sa isa't isa, nagbabounce sila dito sa walls ng container. Okay? Now, ito yung mga general properties ng solids, liquids, and gases. Ito ay general properties. No? So may mga exceptions dito sa density, pero sa volume and shape, true yan. Okay? So, sa solid, ang volume ng solid ay definite. So, ibig sabihin, talagang merong volume ang solid. So, ma-measure mo yung volume niya. Ang shape niya ay definite. Ibig sabihin, merong shape ang solid. For example, merong star shape na solid. Yung papel, gupitin mo ng pa-star. Solid yon. Tapos, meron din yung shape, star. Okay. For liquid, definite ang volume niya. Ibig sabihin, kaya mong sukatin din yung volume ng liquid. Papaano? Sa laboratory, gumagamit tayo ng iba't ibang mga measuring tools, no? Meron tayong graduated cylinder, gumagamit tayo minsan ng ng volumetric flask kapag gusto natin mas precise pa, mas accurate pa yung measurement natin. So gumagamit tayo ng ganon. Kapag shape ang liquid, indefinite yung shape niya. Ibig sabihin, walang shape ang liquid, walang star na na liquid unless ilagay mo siya sa star na lagayan. Okay? Pero, kapag tinagal mo na siya sa lagayan, hindi na siya star shape. So, indefinite ang shape ng liquid. Sa gases naman, ang volume niya ay indefinite. Okay? Meron tayong separate topic sa gases at malalaman natin kung bakit indefinite ang volume ng gases. Ang shape din ng gases ay indefinite. So, again, walang bilog na gas, walang square na gas kasi wala siyang shape. Okay? Now, for density, ganito yung trend. Sa gases, sila yung pinakamababa ang density. Sa solids, mataas yung density nila. Kasi, tightly packed yung mga particles ng solid. Ano ba ang density? Sa density, meron tayong tinitingnan. Ang formula ng density ay ρ is equal to mass over volume. Okay? Now, mataas ang density ng solids kasi in a given volume, mabigat na. Okay? So, kung constant yung V, yung M malaki, so malaki din itong ρ, malaki rin yung density. Kapag gases naman, sabihin natin constant yung volume, no? Constant yung volume, pero hindi siya masyadong mabigat. Magaan lang. Yung mass niya, mababa. So, kung mababa yung M, mababa din yung ρ. So, mababa yung kanyang density. Okay? Now, pag-ibahin natin yung physical at saka chemical properties. Ang physical property, it can be observed and measured without changing the composition of the substance. Halimbawa, color, density, malleability, melting point, boiling point. Bakit sila mga physical property? For example, color, yun, sa gold. Or ito na lang, itong kulay blue. Nung inobserbahan mo yung kulay niya, na okay, kulay blue siya, hindi naman nagbago yung kanyang chemical composition. Okay? Sabihin na natin na ito ay chemical X. Okay? Nung sinulat mo sa papel mo na okay, kulay blue yung chemical X, hindi siya naging chemical Y. Kasi nung inobserbahan mo yung kulay niya, nanatili pa rin yung kanyang composition. Okay? For example, sa malleability, sabihin natin meron kang gold. Initially, hindi siya thin sheets. Sabihin natin makapal siya, tapos pinadaan mo siya dun sa machine na nagpapanipis sa kanya. Nung numipis yung gold, pinapag-usapan natin dito malleability, no? Nung numipis na yung gold pa rin siya, hindi siya nagbago. So naobserbahan mo yung malleability niya
nang hindi nagbabago yung chemical composition niya. Gold pa rin siya, hindi siya naging silver. So, yung malleability ay physical property. Okay? Next, chemical property. It is the ability of a substance to undergo changes to transform into a different substance. Halimbawa, rusting and burning. Yung pangangalawang, chemical property yon. Kasi hindi mo maaobserbahan yung pangangalawang kung hindi nagbabago yung chemical composition ng substance. So ito, initially iron siya. Okay? Iron. Ngayon, na-expose siya sa oxygen. Kasi merong oxygen sa atmosphere natin. So, na-expose siya sa oxygen. Ngayon, ang mangyayari dun sa iron, magiging na siyang iron oxide. Okay? Which is yung kalawang. So, nagbago yung kanyang chemical composition. So, yung rusting, obserbahan natin after a chemical reaction. Okay? Halimbawa, burning. Kapag nagsusunog, nagkakaroon din dyan ng chemical reaction. Kasi itong mga carbon compounds, yung mga wood, puro carbon yung mga yan. Kapag sinunog mo yan, no, nag-turn sila into gas. Carbon dioxide, etc. So, ganun yung nangyayari. Kapag burning, nagkakaroon ng chemical changes. Okay? Okay. Since pinag-usapan natin yung chemical properties, tingnan din natin yung chemical reaction. So, a chemical reaction is a process in which one set of substances called reactants is converted to a new set of substances called products. So, ganito natin sinusulat yung chemical reaction. Nandito yung mga reactants sa left, tapos merong arrow, yung arrowhead niya dapat nakaturo dito sa kanan. Tapos, nandito yung mga products. Okay? So, imagine nyo na lang sa kitchen kapag nagluluto kayo. Yung mga ingredients, sila yung mga reactants. Tapos yung dish na niluto nyo, yun yung products. Okay? Halimbawa ng chemical reaction, itong sodium. So, meron tayo ditong 2 sodium atoms. Okay? Napaka-reactive niyan. Kapag huwag nyo ilalagay yan sa tubig kapag may sodium metal sa laboratory kasi violently nagre-react yan sa tubig. Plus, chlorine gas. No? Toxic na gas yan. Yellowish gas yung chlorine. So, meron tayong isang chlorine gas dito. Kapag nag-react yung dalawa, asin lang yan. Okay? Asin lang. Ngayon, ang makikita ninyo, kakaiba yung property nitong sodium, kakaiba din yung property nitong chlorine gas. Tapos, nung nag-react sila, naging NaCl, kakaiba rin yung property niya. So, ganun sa chemical reaction. Meron tayong mga reactants, ito yung reactants natin. Tapos, meron tayong product na magkakaiba yung kanilang mga chemical properties. Okay? So, again, kung babasahin natin ito, 2 sodium atom reacts with 1 chlorine gas yielding, or pwede rin to form 2 sodium chloride, NaCl. Okay? Alright, last part na, intensive versus extensive properties. Ang intensive properties, nakadepende siya sa amount ng matter present. For example, mass in volume. So, additive ito, no? For example, meron kang substance. Tinimbang mo siya. Okay? E di, na-measure mo yung mass niya. After mo siyang timbangin, hatiin mo siya sa dalawa. So, kapag min-measure mo yung mass niya, ito mass. Pag min-measure mo yung mass niya, nahati din yung mass niya. Okay, ganun din sa volume. Kung meron tayong tubig, sabihin natin 500 ml. So, yung 500 ml, hatiin mo sa dalawa. So, kapag mineasure mo yung isa, 250 ml na lang siya. Okay? Extensive properties yun. Kasi nakadepende sila dun sa amount ng matter. Okay? So, yun yung extensive properties. Kapag intensive properties, hindi siya nakadepende. So, tandaan nyo lang kapag intensive, merong independent. So, independent siya doon sa amount of matter present. Example niyan ay color at saka density. Now, kung matatandaan nyo, ang density is rho is equal to mass over volume. Ito yung mass. Okay? At saka, ito yung volume. So, yung dalawang extensive properties, kapag kinuha mo yung ratio nila, nagkaroon ka ng isang intensive property. Okay? So, ganun yung mga nangyayari. Kapag
kinuha mo yung ratio ng dalawang extensive properties, nakakakuha ka ng isang intensive property, which is density. Alright? Now, halimbawa, sa intensive properties, meron kang tubig na lang din, no? Tubig. So, 500 ml. Tapos, sinati mo siya. So, kapag kinuha mo yung volume niya, 250 ml na lang siya. Kasi yung volume niya ay extensive. Pero, yung density niya, same pa rin. So, kung ang density ng 500 ml okay, ay 1 gram per ml, then, ganun din yung density kapag 250 ml na lang siya or kahit 1 ml pa yan. Okay? Same lang yon. Kasi hindi siya nakadepende kung gaano kadami yung matter. So,